Network sa Pilipinas. Sa Metro Manila, DZXL 558. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Buhay, pamilya at bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa programang Buhay, Pamilya at Bayan at ito ang inyong lingkod, si Bessie Magno. No? At kagaya ng gusto namin pasalamat sa ating mga sponsors tulad ng Defending Family Values Inc., ang Pro-Life Philippines, ang Alliance for the Family Incorporated at ang Radio Mindanao Network, RMN. Nandito kami sa DZXL 558 sa inyong mga AM radio. At tulad ng ang mga linggo, pinag-usapan natin ang masalimuot na Reproductive Health Bill or ang House Bill 4244. Ang title nito ay ang Act Providing for a Comprehensive Policy on Responsible Parenthood, Reproductive Health, and Population and Development, and for other purposes. Bago tayo magpatuloy ng ating diskusyon, magsasummarize lang po ako kung ano to ang HB 4244. What is the Reproductive Health Bill about? Unang-una, ito ay tungkol sa education and promotion of safe sex at ang paggamit ng modern contraceptive devices. Pangalawa, ito rin ay nagpapanukalang isama ang mga family planning supplies tulad ng contraceptives sa essential medicine list o ang drug formulary ng Pilipinas. Pangatlo, ito rin ay nagpropromote ng programang to achieve equitable allocation of resources. At ang sinasabi na dito na ang paalis ng poverty o pag-reduce ng poverty ay sa pamamagitan ng population control. Pang-apat, itong House Bill na to ay nagpapanukala o nagmamandate na dapat magkaroon ng age-appropriate reproductive health and sexuality education sa ating mga elementary at high schools, lalo na sa public schools. Kaya yan ang summary ng House Bill 4244. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang medical aspects nitong bill na to. Ngayon naman, pagtatalakayan natin ang mga aspetong moral at konsyensya. Kaya kasama ko ngayong hapon nito ay ang mga miyembro, ilan sa mga miyembro ng Filipinos for Life. Sa unang-una, si Anthony Perez. Bumati naman tayo sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa lahat ng miyembro ng Filipinos for Life. Nakikinig po sila sa atin ngayon. Yes. Yes, thank you very much for Filipinos for Life. Susunod, si Miss Claire Navarro. Yes, Claire. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pangatlo, si Antonio Caloy Palad. Yes, Caloy. So, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Carlos Antonio Palad. I'm sorry, Carlos, yes. Okay lang. Sa Filipinos for Life din po. Yes, very good, So, maraming salamat sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon, So, unang-una, bakit labag sa turo ng simbahan ang pagpapatupad ng RH Bill? Isa sa, kay sino? Yung pakikipaglaban ng simbahan laban sa RH Bill, gusto ko lang po linawin, ito hindi dahil sa sinasabi ng mga nung kabila na dahil gusto ng simbahan ng mag-maintain ng power at ng influence or dahil gusto nito na i-oppress ang kababaihan. Mm-hmm. Hindi po totoo to kasi una sa lahat, kung gusto talaga ng simbahan na maging makapangyarihan, ang gagawin pa ng simbahan ay susundan nito kung ano man ang nais ng mga politiko at kung ano man ang nais ang sinasabing mayorya ng ating mga mamamayan. Mm-hmm. Kitang-kita naman po natin na in fighting the RH Bill, medyo unpopular daw. Sabi yung tinatawag natin ng mainstream media at nung mga ilang dyaryo at ilang analista na napaka-unpopular daw ng simbahan. That is because the church is more concerned kung ano yung tama kesa kung ano ang popular. Tapos, alam naman po nating lahat na sa ating lipunan at sa marami ng mga bansa,
ang kababaihan ang silang medyo nangunguna kaysa sa mga lalaki pagdating sa pagiging religyoso at pagpupunta sa simbahan at sa pagpapalaganap ng turo ng simbahan. So, wala sa interes ng simbahan na maging Unpopular. unpopular at maging anti-women. Oo. So, hindi po itong mga rason na sinasabi ng mga pro-RH ang tunay na rason. Bakit against ang simbahan sa RH Bill? Kasi, sinusulong ng RH Bill ang isang vision, no? Ang isang vision ng lipunan na kung saan ito'y natanggalan na ng basic Christian values sa pagdating sa pagbubuo at pagpapalaki ng pamilya. Oo nga kasi hindi ba ngayon nga sa mga society natin, may iba't ibang klaseng pamilya na ang sumusulpot, di ba? At ito ay impluwensya ng mga ibang bansa, no, sa ating society, di ba? Parang ini-impose nila yung ganong pag-iisip, no? Ngunit ang alam natin na ang natural na pamilya ay tatay, nanay, at mga asupling, no? Gusto ko pong i-emphasize mga supling. Oo, mga supling. Because the church has always taught na dapat ang pamilya fruitful. Hindi pwede yung gusto nung isulong ng ilan na two-children policy lang, na two-child policy, or yung mas malala, yung sa China, na one-child policy na ngayon, nakikita na nila yung problema kasi habang yung mga magulang tumatanda, yung dalawang magulang, isa lang ang susuporta sa kanila. Totoo yan. So medyo pabigat, no? Medyo pabigat sa Mabigat, kanila. oo. At yung mga fruit, no, ng mga one-child families diyan sa China, alam mo, hindi sila nakakapagtrabaho ng mabuti kung marami silang kasama. Kasi hindi sila sanay na makihalo sa marami, di ba? Hindi sila team player, no? Kasi sanay sila sa attention ng parents nila, tapos dalawang set ng grandparents, no? So sila yung apple of the eye. Sila lang nakakasalo ng lahat ng attention. Ang isa pa pong hindi natin dapat makalimutan ng epekto nito, dahil nga sa Chinese society, hindi naman po sa sinisiraan natin ng mga Chinese, no? Pero sa Chinese society, napakalaki ng kanilang pagpapahalaga sa lalaki. Yes. So, nangyayari, one-child policy lang. So, pag babae yung anak, linalaglag. O linalaglag, o linalagay sa orphanage, or iniiwan na lang. Kaya nangyayari ngayon, medyo may imbalance na mas maraming lalaki kesa babae. Oo nga. Ang chismis nga, maraming kidnapan na nangyayari doon, no? Bride kidnaps, no? Kasi naguunahan lalo na pag may kalidad yung anak na babae, naguunahan, di ba? Kasi hanggang ngayon sa China, uso pa rin yung arranged marriage, di ba? Ang arranged marriages, no? And women should get married. Yes, Anthony. Yung may naalala lang ako tungkol doon sa sinabi ni Kaloy, no. Mayroon kasi mga nagsasabi, no, na kaya daw tumututol ang simbahang Katoliko sa RH Bill dahil para sa sariling interest lang ng simbahan, no. Isa sa mga pinaka natawa akong comment na aking narinig, no, na komento, no, sabi nila, no, kaya gusto ng mga pare na kaya tinututulan ng mga pare RH Bill, no, para anak ng anak, binyag ng binyag, no. No, pinaperahan nila. Parang pinapalabas na mas maraming koleksyon, mas maraming pagbinyag naman, parang we Catholics, alam natin kung magkano binibigay natin. To be honest, no, sa mga collection every Sunday, tingnan niyo yung basket, puro, no, bihira ang 100, 500 dyan. Puro tig-20 lang yan. No? Kaya coins pa nga eh. Yeah. Yes. Ako mismo, I work with a church, no, with various church NGOs and societies. Isa lang po masasabi ko, hindi po tayo tulad nung isang religious group dyan na pinipilit na dapat 10% ng income sa kanila. Diba? Alam po yun, tithing ang tawag doon. Tithing ko no, pero sa pilitan. No? Oo. And this is for another time, no? Pero sa totoo hindi naman yung tuturo ng Biblia eh. That having been said, ang simbahan, puro voluntary. Yes. Puro Kasi voluntary. we have the concept of free will and we respect the freedom. Di ba may personal freedom? Ika nga, God Yes. loves a cheerful giver. Kailangan kung magmamahal ka, taos puso, hindi ba? Hindi yung pinipilit. No, rini-require. And napakadaming mga church workers, sa totoo lang, they're doing this for
for free or di naman free, per means very kung minimal wage, but that's free. And it's not because the church is unjust, it's because hindi mayaman ang simbahan. Hindi mayaman. Hindi Totoo yan. mayaman ang Oo, simbahan. oo. You know, the other side, no, they like setting up this myth of the rich church kasi that makes it easier for them to inspire other people to hate the church. Pero sa totoo lang po, ang simbahan, without the Catholic Church, without the free services given by the parishes here, yung katakot-takot na charity work, yung mga medical mission, yung mga treatment na ganyan. Etong tanong ko sa kabila, dun sa mga atheists dyan, dun sa mga protestante na mga pro-RH. Pag nawala ang simbahang Katoliko, kaya nyo bang saluhin yung ginagawang kawang-gawa ng simbahang Katoliko? Hindi nyo kaya yan. Because this is a Catholic society and the Catholic Church is to be credited for helping maintain kung ano man yung humanity pa ang natitira sa ating lipunan. Totoo yan, no? Let's go to the next topic naman, no? So, usapang moral, ano ang masama sa paggamit ng mga kontraseptibo, no? Kasi sinabi natin na unang-una, medically, no, itong mga kontraseptibong to ay nagdudulot ng cancer. Marami pong sakit. Oo. At maraming sakit na related dito at ito ay proven, scientifically proven at may mga research at tulad yan, no? So, bakit naman sa aswetong moral, bakit sinasabi na masama ang paggamit ng kontraseptibo? Okay. Buti po nabanggit niyo yung tungkol dun sa mga cancer causing. Totoo po yan na maraming adverse side effects when it comes to health. Marami pong hindi magandang naidudulot ang mga kontraseptibo. Pero for the sake of argument lang po, kahit na sabihin nating walang naidudulot na masama ang contraceptives pagdating sa ating kalusugan, immoral pa rin ang kontraseptibo. Yes. Bakit? Kasi tinatanggal nito, tinatawag natin mga Katoliko na, pinaghihiwalay nito, tinatawag natin mga Katoliko na unitive at procreative aspect ng pagtatalik ng mag-asawa. Gusto ko pong klaruhin na pagtatalik ng mag-asawa because sex should only be within marriage. Yes. So, kailangan yung mga kasal sa simbahan, no? Yeah. Kasal sa simbahan, to be clear, hindi, sa totoo lang, yung kasal sa sibil, kasal sa huwes, kasal sa Justice of the Peace, o sa saan man. Hindi, sa Navy Captain, hindi po Kapitan ng barko. Hindi po natanggap ng simbahan yan. Kailangan kasal ka sa simbahan dahil Diyos naman ang nagra-ratify na marriage mo. Hindi it is God who blesses marriage, not the state. Yeah. Okay. So, sinabi mo ang unitive aspect, di ba? Sa mag-asawa, ang unitive aspect nila, hindi lang sa spiritual aspect, ngunit sa physical aspect. Yes. No? Kaya meron itong regalo ng Diyos, itong sinasabi nating sex, na kailangan ginagamit lang ng mag-asawa. No? At the same time, procreative, kasi ang sex po, sa totoo lang, ito yung palagi natin nakakalimutan ngayon kasi napaka-casual lang ang treatment natin sa sex. Napaka-informal lang ang trato dito, pinagtatawanan. Kasi nga dahil sa mga pornografiya, mga palabas, nakikita natin sa media, no, na talagang pinapakita nila na ito ay natural lang, na baliwala lang, no, isang parte lang to ng buhay natin. So, makikita po natin dito, dahil nga gano'n ang trato natin sa pagtatalik, hindi na pa natin na-realize kung kanong kalakas ito. Napakalaki, napakalalim na epekto nito sa buhay ng tao. And pag ating tinrato ang pakikipagtalik bilang isang uri lamang ng recreation, no, na ito ay walang responsibilidad, no, na pag ikay nakipagtalik okay lang kasi nagsiyahan you're just happy in a motel for a few hours, ganun na. Marami pong hindi maganda mangyayari ito. Una sa lahat, tinan pa natin procreative aspect, di ba, na dapat yung sexual act palaging open to the transmission of life. Yes. Palaging ito ay pwedeng magdulot ng sanggol. Hindi naman sinasabi na bawat beses na gawin magkakasanggol. Imposible rin yun. Pero palaging nandoon yung posibilidad na magkakaroon ng sanggol. Ano pang ibig sabihin nito? Una sa lahat, sex is only between man and woman. Number 2, sex must always be accompanied by family stability. Kasi kung gusto mo talaga magkaroon ng anak, dapat may pamilyang
na magwe-welcome, no, na sasalubong May foundation, dito sa, oo. pag dumating ang sanggol na to sa buhay, sa Mundo. sa mundo, Oo. of course, syempre, kahit na nasa sitapupunan, buhay na yan. Ano? Pag ito'y napunta sa mundo, dapat may sasalong pamilya na nagmamahal sa kanya. At pangatlo, dapat yung sanggol, merong pag habang siya'y nabubuhay, lumalaki, dapat merong gagabay sa kanya na ama. Na kaya, ganun palagi, dapat may konteksto palagi ang pagtatalik. Pag ating sinabi na ang pagtatalik ay isang klase lamang ng recreation na dapat, na hindi na kailangan nung tatawag natin na procreative aspect, tingnan nyo po, saan mapupunta to? Una sa lahat, mapupunta po talaga to sa kabadingan. Opo. Wag po tayong magtago ng katotohanan. Oo. Kasi, kung ang sex pala is procreation hindi na procreative, kundi recreation na lamang, bakit babae at lalaki lang pwedeng gumawa? No? Bakit hindi lalaki sa lalaki, babae sa babae? Yung isang tanyag na Protestant leader, si Rowan Williams, no, ang kasalukuyang arsobispo ng Canterbury ng Church of England, na alam nating siyang nangunguna sa pagpapayag sa kung ano-anong klase ng ka-immoralidad, no? Etong si Rowan Williams, sinabi niya na ang rason kung bakit maraming Anglican ang tumatanggap sa same-sex marriage is because sila ang pinakaunang pumayag sa contraception noong 1913. Yes. Sabi niya, pag pinayagan mo ang contraception, sooner or later, kailangan mong payagan ang same-sex relationships. Kasi yun talaga ang ginagawa nun. Tinatanggal yung unitive sa procreative. Yes. Sex is no longer for procreation. It's just an instrument of pleasure or just an instrument of being one with someone else. Kung So, in other words, nagiging sa English, lust. Lust na lang Pagnanasa na lang. Yes. Oo. No. Pangalawa, Wala na yung pagmamahalan, wala na yung pagmamahalan. respeto sa isa't isa. Pangalawa, kung ang sex ay recreation na lamang, hindi na kailangan ng marriage. Totoo yan. Hindi na kailangan ng marriage. Bakit pa? Oo. Okay. Oo. Alam niyo po, kasi marami sa mga galit sa simbahan at marami sa mga kritiko ng simbahan, sa totoo lang, madalas ayaw lang nilang pag-aralan kung ano talaga yung turo ng simbahan. The Catholic Church has been around for 2,000 years. Napakalaki po ng wisdom, no? ng Yung kaalaman ng simbahan tungkol sa kung anong mangyayari sa lipunan pag pinayagan mo ang mga ilang bagay. Ang simbahan, master po yan ng yan po yung master ng talagang far-sighted na pag-iisip na kung gagawa ang simbahan ng isang bagay ngayon, ang iniisip niya hindi ko ano mangyayari next year o ano yung mangyayari 2 years from now. Ang titingnan niya kung ano mangyayari hundreds or thousands of years from now. Kaya di ba nung nakita yan kagaya ni isang example, no, si Pope Paul VI, di ba? Na sinulat niya yung Humanae Vitae. Kasi nakita na niya yung effect ng pills, yung paggamit ng pills, no, just during the 60s, di ba? So yung kanyang encyclical na yan, until now it's so relevant. Lahat po nung sinabi niya natupad. Natupad nga. No? Sa Humanae Vitae. Lahat ng sinabi niya natupad. Yung pagkasira ng... Nakakatawa po dito ganito. Noong 1960s, a lot of people were fighting for contraception. Yes. As sabi nila, contraception naman, it will not lead to abortion. As nasabi ng simbahan, it will lead to abortion. Marami nagsasabi, masyado daw alarmist yung simbahan. Oo, at that time. Nananakot lang daw yung simbahan. Contraception is not going to lead to abortion. True enough, a few years after allowing, noong 1960s na wala yung mga batas laban sa contraception. Yes. By 1973, pinayagan na ng pinayagan na ng United States yung ang legal abortion. Ang legal Yes. abortion, 1973. Oo. Kaya di ba yung grupong ng, well, I guess everybody knows, no? Planned Parenthood, no? Sila yung nangunguna dyan sa legal abortion na yan, no? Yes, Anthony. True enough na rin naman. Tama rin naman po si Pope Paul VI sa kanyang sinabi na itong contraception magdudulot to ng maraming masamang bagay. Isa na dyan yung abortion. Ito nakalimutan kong sabihin to last week, no. Isang tanyag na professor, si George Akerlof, nagkaroon siya ng study noong 2006 na ang sabi niya, no, ang contraception daw sa Amerika ay nakapagdulot ng mas maraming ill effects sa
sa lipunan tulad ng pagtaas ng rate ng diborsyo, ng single parenthood, at kasama na rin dyan ng drug abuse at abortion. And pag-isipan natin, si George Akerlof po, hindi po siya relihiyosong tao. Kaya hindi po siya masasabing moralist lang, no. He affirms what Pope Paul VI said dati, na ang contraception, pag pinayagan niya yan, mas maraming masasamang bagay na mangyayari. It opens the door to a lot of evil things. Isa na nga dito yung abortion. Oo, yan. Kaya nga sinasabi natin na ito ay isang Pandora's box, no? Na ayaw natin mabukas sa ating bansa. Kasi alam na natin yung ill effects Hindi ko maintindihan na bakit yung ating mga babatas ay hindi nila binubuksan yung kanilang mga mata doon sa mga negative effects ng mga bansa na nag-adapt ng reproductive health legislation, no? At hanggang ngayon, no, sinasabi nila wala namang abortion sa reproductive health. Meron abortion ito. Pag titignan mo yung definition mismo ng reproductive health, no, sa internet, mag-google mo yun, no, kasama doon ang abortion, no? Totoo yan, maglilid tayo sa abortion kahit sinasabi nila na hindi aabot yan. Kasi di ba ang abortion is the ultimate contraception, no? Di ba pag ultimate ayaw mo birth yung control. Ultimate birth control, kasi pag ayaw mo isilang yung sanggol sa sinapupunan, ay talagang mapipilitan kang i-abort yan. Tapos po magkakaroon Yes, ng Claire. contraceptive mentality once na mapas po yung bill na yun. Oo. So, inad ko lang yung sinabi ni Anthony kanina po. Oo. Yun. Actually, kahapon na sinabi pag-uusapan ng mga kaibigan namin, at sinabi nga nung kaibigan ko, alam mo, wala pa nga itong reproductive health bill, meron na tayong contraceptive mentality. Totoo yan, no? Yes, Marami sa ating mga magiging nanay, magiging ina, o bago mag-asawa, iniisip na isa o dalawang anak lang ang magkakaroon sila ng isa o dalawang anak lamang, no, sa kanilang buhay, no? Buti nga kung nag-iisip pa sila magkaroon ng anak Oh, well, oo nga, kasi obviously, pag may contraceptive mentality ka, iniisip mo yung sarili mo. Kaya po ang turo sa amin nun, no? Yung usual na tanong na sa mag-asawa na ilan ang anak na gusto ninyo, no? Mali na sabihin na 3, 4, 2, no? Ang talagang tamang sagot dyan ay kung ilan ang ibigay ng Diyos. No, dapat talaga bukas ang mag-asawa lagi sa posibilidad ng buhay. Open talaga. Kasi nga naiisip ko na yung mga taong nagsasabi na gusto lang nila 1 o 2 anak kasi baka mahirapan sila in the future, parang wala silang paniniwala sa divine providence, no? Sa Diyos, no? Kasi iniisip ko yung mga magulang natin, yung especially ng generation, wala naman silang iniisip na gano'n, no? Basta alam nila, dahil mag-asawa sila ay magtatatag ng isang pamilya, no? Hinabala kung depende sa Diyos kung ilang anak ang maibibigay sa kanila. Pero lahat naman tayo nabuhay. Di ba? Kasi nandun ba yung habang lumalaki sila, gumaganda yung trabaho nila, gumaganda yung kanilang income, di ba? Kasi nakita ko yan sa mga ilang kaibigan ko na ganyan, sinabi nila 1 o 2 anak lang. Pero ngayon, huminto na sila sa 2 o minsan 2 anak. Pero yung kabuhayan nila ay progressive, di ba? Kasi habang tumatanda ka, ikaw naman na-promote, tapos o kaya nakaka-discover ka ng ibang source of income, di ba? Kasi nandun yung kabaitan, yung blessings ba ng Panginoon sa'yo, di ba? Gusto ko rin magsalita from the point of view of an only child. Kasi only child lang yes, po ako. Kaloy. Okay. Oh. Although to clarify, yung parents ko never used contraception. Yes. I'm an only child due to Physical limitation. health yes. reasons. Health reasons, yes. Kasi when I was born, may tumor yung nanay ko. Kailangang operahan. Pagkatapos nahirapan, hindi na naging posible para siya'y mabuntis pa. Sa totoo lang, napakahirap po maging only child. Kasi sobrang dami mong responsibilidad. Kasi sa totoo lang, lalo na, habang ako, 29 na ako, no? And nakita ko talaga kano kahirap maging only child. Kahit na, kasi lahat, ikaw mag-iisip, lahat ikaw talagang yung pag-aasikaso ng parents mo, pata lolo't lola. Your future, ganyan. Tapos, eto pa, paano pag nawala ako? Totoo yan. Walang papalit sa akin. Diba? Alam mo, yung kaibigan ko ganyan din. 2 lang sila. Ngayon, yung kanyang ama ay sumakaling
kabilang buhay na, no? So, inaalagaan na lang nila yung nanay nila. Sabi niya, alam mo, buti kayo, 5 kayo eh. Kasi nagtutulungan kayo, no? Pero kami dadalawa lang. Kung limited ang resource, may mga anak pas yung kapatid niya, tsaka siya may mga anak din, may pamilya din, no? So parang feeling niya, limited yung resources kasi dadalawa lang sila. Kumbaga, pag marami po kayo, shared yung Share the responsibility. responsibilities. Alam niyo ba, may nabasa ko, no, may nag-email sa akin tungkol sa isang pamilya. Sila ay 13 anak, no? At namumuhay sila ng okay, hindi susobra, hindi kukulang, no? Pinadala nila yung picture sa internet. So sabi ko, dala nitong example nitong pamilya to, no? Really open to life. Imagine 13 children. No? And then, syempre, pag sa ganong sitwasyon, yung mga nakakatanda, tumutulong dun sa mga magulang kasi nagtatrabaho, no? So, yun ang magandang sharing. Di ba, Anthony? Yeah, isang pong naisip ko rin, naalala ko lang, no? Meron po kasi akong isang kaibigan. Dati ko po siyang retreatant. Umaten po siya ng retreat ko minsan. Gusto niya magpare. Kaya lang, sobrang ayaw lang siyang payagan ng magulang kasi only child. Okay. Kaya naisip ko rin, no, kumukonti rin ang ating bokasyon sa pagpapare. Yes. Oo. No, ang konti na nga ng mga pari ngayon, kukonti pa mag-anak ang ating mga magulang ngayon. No, saan tayo pupulot ng bokasyon? Oo, totoo yan. No? In fact, kung dalawa lang yung anak mo, replacement lang yan ng parents, di ba? Yes. So, dapat, to contribute to society, you should have 3 or 4. Kung 3 or ganun po more talaga yung children. bagay Kung ng gusto mo Diyos. talagang makapag-contribute, di ba? To add to the society, no? To the population, no? So, okay. I can relate to sa sinabi ni Anthony because that's also the reason ba't di ako makapag-ano eh. Makapagpare. Oo, di ako makapag-pare sa totoo lang. And I was doing a bit of research. I found out in the older days, sa simbahan, pag only child ka, di ka talaga pwedeng hindi ka talaga pwedeng magpare or hindi ka talaga pwedeng pumasok sa ano. Kasi ang concern ng simbahan, sino yung mag-aalaga sa mga magulang mo. Totoo yan. Oo. No? So, I think that's a prudent decision at that time, a prudent guideline, no? Well, iba na lang siguro ang sitwasyon pag namatay na yung parents mo, ikaw na lang, pwede ka ng ano, no? But sometimes, meron ka parang relatives tinutulungan, di ba? True. That's true, no? Okay, so, let's tackle naman the next question, no? Marami ang nagsasabi na hindi dapat makialam ang simbahan sa usaping politika tulad dito. Sinasabi na dapat magkaroon ng separation of church and state. No? Ano ba, sa aspetong sa RH Bill ba, may separation of church and state? Ano ba paano natin isasagot ito? Actually, yung RH Bill mismo, wala naman po sila sabi tungkol sa separation of church and state. Yung separation of church and state, ito ay ginagamit lamang bilang isang slogan ng nung kabila. Gusto ko nga pala pong klaruhin, no? Hindi naman po tayo laban dun sa kasabihang separation of church and state. Pero bago po natin pag-usapan ito, ano ba talaga ang ibig sabihin ng separation of church and state? Ang principle po ng separation of church and state, nag-umpisa yan sa Estados Unidos noong 18th century kasi sila kahihiwalay lamang sa Inglaterra, sa imperyo ng Britanya. At sa Britanya, nung panahon na yon, meron sila tinatawag na state church, yung Church of England, na kapanalig ka o hindi, parang sa pilitan na magbibigay ka ng pera para masuportahan sila. At yung mga ibang simbahan ay hindi makapagsamba ng malaya dahil isa lamang yung tinataguyod na relihiyon o simbahan, namely the Church of England. Yung Anglican Church. Anglican Church, na siya rin nanguna siya rin nanguna sa contraception, siya rin nanguna sa same-sex marriage. Kasi, at ngayon ay doomed to extinction na daw sa England kasi wala na nagsisiba sa kanila. Totoo yan. Di ba kasi historically, Henry VIII, di ba? If you know, King Henry VIII, he was the monarch, and he was also the head of the church. He made himself the head of the church, di ba? He made himself head of the church so he can marry as many women as he wanted. Yes. It makes sense that the same church would be doing. But anyway, we're not here to... We're not here to Yan lang history. Yan lang history. History lang po. Historical note. Wag po sana magalit yung mga taga St. Luke's. Pero yun.
Now, yung So it's the eto sa separation. church and state, Oo. na itatag ito para masigurado na sa Estados Unidos wala nang simbahan ang matatakot. Lahat ng mga Amerikano ay makakasamba ng malaya ng kahit naman relihiyon. Okay. So yun lang yun. Separation of church and state means hindi pwedeng ideklara ng Estado ang isang relihiyon bilang ito lamang yung pwedeng relihiyon sa isang bansa. Etong tanong ko, yung bang pagsasalita ng simbahan in favor of pro-life positions, ito ba ay nakakasira sa pagsamba ng mga ibang relihiyon? Hindi naman Now, kung yung simbahan, kung kami mga taga Philippines for Life, no? Ito, joke lang naman. Kung kami mga taga Philippines for Life, may mga submachine gun kami, pumasok kami sa isang sa Congress, tapos pinilit namin lahat ng congressmen na bumoto against the RH bill. Yun, labag yun sa separation of church and state. Masama talaga yun. But that is not what we are doing. The church is simply exercising its right to teach its flock. Yes. No? Tinuturo lamang ng simbahan kung ano ang mga tenets nito, doktrina nito, kung anong pananampalataya. Siyempre karapatan ng simbahan to. Kasi itong bill na to talagang touches on the moral aspects of our belief. Totoo naman yan sa ating pananampalataya, di ba? Kasi ang sexualidad ay part ng pagkatao natin, no? So hindi mo talaga mahihiwalay itong moral aspect. Kaya ang simbahan talagang openly against anything that will parang nalalabag sa pagbibigay ng buhay ng Diyos. Marami po ng kasi Diyos doon Ama. sa bumabatikos. Akala nila sapat na yung nagsisimbang mga Katoliko, yung aral nila hanggang dun lang sa simbahan. Hindi ganoon yun. Hindi tayo tumitigil ng pagiging Kristiyano o Katoliko paglabas natin ng simbahan. In fact, we should Christianize and practice our Christian values kapag dating sa trabaho, pagdating sa bahay, pagdating sa even politics. Yes. Yes. Oo. Kasi ang pagiging Katoliko ay buhay yan. Di ba? Sinasabuhay natin yan. Hindi lang yan yung we have the 10 Commandments. Alam natin yung 10 Commandments. Yung 10 Commandments, yung 10 utos na yan ay sinasabuhay. No? Kaya itong RH Bill na, HB 4244, ay may ginagawang labag dyan sa ating 10 Commandments. No? Kaya ang simbahan ay talagang nagsabi, sinaad niya na talagang tutol siya dito sa RH Bill, no? Yes, Claire. Ayun. Gusto ko lang din po linawin yung konsepto ng simbahan. Minsan kasi madalas maririnig mo, ang simbahan ganito, ganyan, dami reklamo. Pero, kasi meron po akong kaibigan, laging ganun. Tapos sabi ko sa kanya, pero, di mo ba, nakaligtaan mo ba na tayo rin ay simbahan? Kasi nakakalimutan mo. Yes, na tayong mga bininyagan ay kasama sa we simbahan. are the church. We are the church. Hindi lang yung hierarchical na simbahan na clergy, priests, and deacons, kundi tayong mga laity. We are the church. So, meron din po tayong duty, lalo na yung may mga kaalaman sa mga ganito, na ituro at ipasa itong mga to, lalo na sa mga posisyon na, ayun nga po, na again, sa RH Bill. So, okay, no? So, mga tagapakinig, tayo muna ay magsa-station break at sana'y huwag nyo kaming iwanan, no? At tuloy nyo kaming samahan sa ating diskusyon ngayong hapon. Maraming salamat. Sa serbisyo publiko, maaasahan. Sa mga balita, kumpleto, detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang paniniwala at prinsipyo. Sa serbisyo publiko, sa mga balita, sa komentaryo, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Buhay, pamilya at bayan. Programang radyo, Buhay, Pamilya, no? Na sumasahing papawid sa inyo tuwing alas 2 ng linggo dito sa Radio Mindanao Network. Nais natin pasalamatan ang ating mga sponsors tulad ng Defending Family Values Inc. Tulad ng Defending Family, So, thank you very much po. At gusto natin pasalamatan ang ating mga
sponsors tulad ng Defending Family Values Inc., ang Pro-Life Philippines at ng Alliance for the Family Incorporated. Pati na rin ang Radio Mindanao Network, no? Kami ay nasa DCXL 558 sa inyong mga radyo sa AM band, no? At patuloy natin pinag-uusapan ang RH Bill, Reproductive Health Bill, or ang HB 4244, no? Gaya ng nasabi ko kanina, kasama ko ngayon sa ating diskusyon si Mr. Anthony Perez, si Mr. Kaloy Palad, at si Miss Claire Navarro ng Filipinos for Life, no? At ngayong hapon, tinatalakay natin ang aspetong moral at konsensya. No? Bago tayo nag-break, sinabi ni Claire, no, na nakakalimutan natin, no, tayong mga bininyagan sa pananampalatayang Katoliko ay ang simbahan, no? Hindi lang ang mga obispo at ang mga pare ang nasa simbahan, no? At o kaya ang struktura. Ngunit tayo mismo, kaya tayo ay may responsibilidad na gampanan ang tungkulin ng isang Katoliko, na isang tagasunod ni Kristo, no? Kaya sinasabi natin ang simbahan ay talagang tutol dito sa Reproductive Health Bill, no? Hindi dahil sa political aspect, ngunit itong bill na to ay lumalabag sa moral na aspeto ng ating pananampalataya o ng ating buhay Kristiyano, no? So, patuloy nating ang ating usapin at ito ang susunod kong tanong, no? Bakit ayaw ng simbahan ang sex education? Kasi 'di ba sa HB 4244 sinasabi na required o mandatory ang age appropriate sex education, no? So mula grade 5, imagine that, hanggang high school. Yung version po ng Gabriela mas masalimuot. Oh, ano ba ang kanilang version? Sa if I'm not mistaken, preschool. Preschool. Preschool pa lang, sex ed na. No, buti na lang, pero they incorporated everything. No, sinabi nila na siguro masyado talaga maagang ang preschool, no? Preschool tuturuan. Innocent, pa yung wala pang alam yun. Alam na nila yung basic. Oo. Alam lang nila yung basic parts of the body, di ba? You don't preschool, no? imagine that. Tuturuan mo pa lang ng this is the hand, ito ang kamay, ulo. Sasamahan mo na. Idadagdag na, this is the hand, this is the and this is the... Yes. Para saan ito? Hindi dapat. Hindi po dapat yun. No, i-explain po ni kapatid na Claire kung bakit tutol ang ating mahal na simbahan sa sex education. Lalo na yung grade 5, di ba? Oo. Kasi nga po, taliwas po ito sa karapatan ng magulang na magbigay ng edukasyon sa kanilang mga anak. Kumbaga, pag ito pong sex education ma-implement through the passing of the RH Bill, mawawalan po ng karapatan yung magulang na magbigay ng edukasyon. First and foremost, yung mga magulang, sila po makakapagsabi, kumbaga ayon sa yung level ba ng mga anak nila, kung ready ba sila para ma-assimilate yung mga ganun na yung mga sex. So, kasi alam natin, no, na ang una talaga nagtuturo sa mga anak ay ang mga magulang, no? So doon nila nakikita ang pagmamahalan ng mag-asawa, hindi ba? Follow up ko rin po. Maganda yung sinabi ni Claire na yung magulang talaga ang nakaka-sense kung kailan handa ang kanilang anak. Minsan kasi, no, meron akong kilala, kaibigan, no, 15, 16 years old yung kanyang anak. Pero nini pa rin daw. Parang napaka-inosente pa rin daw kung kumilos, kung mag-isip. No? Meron naman ako mga kilala, mga 7, 8 years old. Medyo mature na. So, pag sinabi yung grade 5, hindi po yan standard pagdating sa mga bata na handa na po lahat sila porket grade 5 na. No? In the end, ang magulang pa rin po ang makakapagsabi kung kailan handa ang kanilang anak para gabayan
dito sa isang Maselang. sensitibong bagay na tulad oo. ng pagturo tungkol sa sex. Oo. Sinasabi nga nila na these days, no, ang adolescence is reaches until a certain later age than during our time. Kasi kami, ang adolescence maximum 19 eh. Pag 18 medyo mature ka na, you're maturing already, no? So 13 to 18. Ngayon hanggang 21 na eh. May this is a social phenomenon talaga na napag-uusapan na parang medyo tumatagal daw yung kabataan ngayon. Yung stage ng kabataan. Yes. Yung level of maturity na expected dati of an 18-year-old, ngayon 21 or 22-year-old na. That is also partly because of sa totoo lang, we can also say na that is part of the decline of society eh. Kasi ang nangyayari, dati medyo definite, no? Na pag ikay talaga may goals ka sa buhay, eto yung dapat. By this time, meron ka na narating na antas sa buhay, dapat may stable job ka na. And most of all, dati, the expectation was, by the time you were 21 or 22, dapat kasal ka na. Yes. Kasal ka na. No? And incidentally, I would like to point out, the church itself, in those days, encouraged relatively early marriages. Yes. Kasi the view of the church was, dapat yung pag-aalab ng first love, dapat nandoon pa rin sila pag sila'y kinasal para hindi mamatay yung flame na yun. Ang nangyayari ngayon, a lot of couples, sa totoo lang, no, let's not mince words, a lot of couples jump into marriage, hindi na wala na, totally sira na yung innocence nila, kung sino-sino na yung naging karelasyon nila, nawala na yun. No? Now, that is a reality na, let's face it, it's hard to escape. Hindi natin hinuhusgahan lahat ng napunta dito. Talagang, this is partly society ang nag-force through nitong ganitong klase model. Kasi, yung, di ba, dalas-dalas ko, sa totoo lang, dalas-dalas ko makarinig ngayon, 10 years ng magkarelasyon. Sasabihin ko, kailan kayo kakasal? Sasabihin sa akin, pinag-iisipan pa namin eh. Yung gano'n. At maraming example na gano'n, lalo na sa mga actors and actresses, no, mga screen nakikita natin, di ba? Na hindi nagsasama lang, walang kasada. At sa totoo lang, that is partly because nasira na yung ideal of marriage. Dati, you got into marriage for life. There might be some imperfections, but there might be some mistakes. But the idea was, once you got married, you'll grow old with each other. Yes. Eh ngayon, wala na eh. Oo, di ba ngayon, pag nag-away lang ng isa, dalawang beses, uwi na ako sa nanay ko. Sorry na kita sa nanay mo. Ito rin po yung dahilan kung bakit, isa sa dahilan kung bakit tutol ang simbahan, sex education, kasi mukhang questionable kung itong sex education na to ay magtuturo ng tamang values para gabayan ang bata, ang mga kabataan para sa isang maluwalhati at masayang married life, na masayang pag-aasawa, no? Sinabi nga kami ng isang pare, no, ang edukasyon for marriage, di ba, yung mga anak na babae natin, no, ini-educate natin sila maging good housewives starting from very young age, no, kasi they see it at home, no, how the mother and the father relate to each other, paano yung pag-aaruga ng nanay sa kanyang asawa at saka sa kanyang mga anak. Basic virtues. Oo. Nakikita natin sa pamamahay yun sa tahanan, hindi ba? Doon pa lang nag-uumpisa ang pag-educate ng batang babae for marriage, no? It starts at a very young age, no? So you can teach your daughter already. You start teaching her. Eh ngayon, pag sinabi mong you're educating your daughter to be a housewife, sasabihin sa'yo, napaka-discriminatory mo naman. Wow. Dapat you should educate them to be career women. Diba? I mean, that's also good. Pero first and foremost, home life, di ba? Yun nga, for a lot of modern people yes. ngayon, home life is a distraction. And sa totoo lang, this is also fueling yung demand for contraception and abortion. Precisely. Kasi, the idea is dapat ang babae ay free na to pursue whatever career she chooses. So, kung mabuntis, dapat we should dispose of that little obstacle para hindi masira yung career niya. Oo, yan ang current thinking, lalo na sa Amerika, di ba? Yung mga batang babae. And even here, sa totoo lang, I'm seeing it here. Oo, na-imbibe na natin. No? Kasi marami mga show sa television na popular sa mga bata
na ginagaya, no? Kasi gano'n ang thinking, di ba? Kaya tama ka, no? Bakit kung grade 5, napakamaselang bagay na ito, no? So, bata pa lang, yung tinuturo sa mga anak, questionable, no? Kasi nakita ko yung, di ba, Yung pinag-usapan na yung model po. Kikay Kit. Opo. Oo. At yung iba pang mga materyales na ginawa ng isang seminary, di ba? Yung isang grupo dito na Katoliko, unfortunately, medyo labag sa Katoliko kuno. standard Mapapaliko ka eh. Katolikong liko. Oo. Kasi ang reproductive health mismo, no, sa yung kanyang definition, no, o kahulugan, kasama doon ang right to a safe sex and satisfying sex life. Oo nga po eh. No? Yung definition na yun, galing po dun sa 1994 Cairo Conference. Cairo Conference, No? yes. Na para po talaga mapangalagaan ang, yun na nga po, tulad ng sinabi nyo, safe and enjoyable sex life. Responsible, satisfying, and safer sex life. Mhm. No? Kumbaga, secondary na ho dyan yung, yung health problems Precisely. na Oo. no. Tapos nandun din yung they should have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so. No? Nakakatakot yan kasi yung lahat naman tayo dumaan sa age na yan, di ba? Obviously. And when you're around 11, 12, 13, this is the time of awakening nga ng mga ganyan. Yung raging process. hormones yan, nag-uumpisa dyan. Yung raging hormones nag-uumpisa. Oo. And it is the rare youth who is able to completely control it. Sabi nga ni Pope Benedict the 15th, hindi the 16th. Sabi ni Pope Benedict the 15th, kung ang isang bata ay umabot sa adulthood nang hindi nagkakasala ni isang beses against the 6th and the 9th commandments, santo yung batang yon, sabi niya. And ganun kahirap, no? It can be ganun kahirap. And tapos, kung kailan they're just getting into grips pa lang with their raging hormones, biglang sasabihan mo, sige, act out mo lahat ng gusto mo. Saan tayo pupulutin yan? Parang, yes, Claire. Gusto ko lang dagdagan. Kasi sinabi ni Carlos yun nga daw na mahirap. Pero precisely, kaya po may mga sakramento po tayo. Doon po kasi 'di ba yung main channels of yung mga grasya para tulungan po tayong maiwasan yung mga ganyan at labanan. Hindi naman porque ang isang bagay ay mahirap at dapat hindi na natin sundin. Totoo yan, no? Kasi, di ba, ang responsibilidad ay talagang namang mahirap, di ba? Ang pagtutupad ng isang responsibilidad ay may kaukulang kahirapan yan. Yung no? pong isa sa paborito kong santo, si Santo Domingo Savio. Yes. Siya po ay isa sa pinakabatang santo na hindi po martir. Siya po ay namatay nung siya po ay 14 years old. Pero naging santo rin po. So, mahirap pero hindi po imposible. That's true. Actually, yung statement kanina ni Benedict XV na kinuwento ko tungkol kay Dominic Savio yun. No? So, yan, no? Sinasabi nga natin na itong sex education na rini-require, no, sa murang edad ay masalimuot, no? At sinasabi natin na ang mga magulang mismo ang nakakaalam, no, kung kailan ituturo ang sex education sa kanilang mga anak, no? So bakit natin bibigay ito sa mga public schools, no? At ang sa nangyayari nga ngayon, itong mga tinuturo sa mga anak, no, sa mga kabataan ay hindi man lang pinapakita sa mga magulang. No? So, hindi talaga alam ng mga magulang kung ano yung tinuturo I think sa kanilang mga bawal pong anak. iuwi yung mga ganong textbook. Binabawi ata eh. I think may provision sila na dapat iwan sa school. Yes. Tapos parang wag sabihin sa magulang kung anong pinag-aralan. Doon pa lang medyo Questionable na. questionable. Bakit hindi malalaman ng magulang? At ang tinuturo mo na agad sa mga kabataan, sa ito, wag yung uwi sa magulang niya. Parang tinuturuan mo na ang kabataan na Sumuway sa Sinungaling. magulang. And sa totoo,
Talagang Oo, kasi this may- is oo. very anti-family talaga. Yes. Kasi sa reproductive health bill, merong aspeto doon na pwede kang gumamit ng contraceptives o magpalaglag o magpa-vasectomy o magpa-ligate na walang alam yung esposo, yung asawa, no? Pati magulang, 'di ba? Parang merong doon provision. Yes. And I remember, I actually remember watching a TV show about this several years ago na may parang may isang, it was about a married couple na nag-collapse yung marriage nila kasi yung babae, akala niya fertile yung kanyang asawa. Eh, di sila nagkakaanak. So, nade-depress yung babae kasi hindi siya nabubuntis. Kala niya siya yung may kasalanan. Nalaman may niya na all these years, tinatago sa kanya ng asawa yung kanyang problema. Yun. Now, the same thing will happen here. No? You will have a lot of cases. I'm sure you will have cases na yung isa secretly ligate and the other part doesn't know it. Yung doubt na bakit hindi yata nagkakaanak. And for any adult person yung specter of being infertile, this is not an easy cross to bear, especially if they're still they're relatively young. Obviously kung mga 40s or 50s, it's not the same problem. No? Pero kung mga 20s or 30s, ibang usapan yan. And this is capable of destroying marriages. Yes. No? So, kaya nga sinasabi natin na itong aspeto ng RH Bill ay talagang anti-family. No? Hindi nagpapalakas ng pagsasama ng mag-asawa, bagkus ito ay pinaghihiwalay pa. No? Dahil sa paggamit ng contraceptives at pagturo ng maling sex education at sa maling oras, no? Okay. Marami ang nagsasabi tutol nga ang simbahan sa family planning. Ang nangyayari tuloy ay dumarami ang mga anak ng mga mahihirap, lalo na sa yung mga mahihirap, 'di ba? Sila kasi walang trabaho, so maraming oras, no? So di naman pinapakain ng mga pari itong mga anak ng mga taong ito. Ano ang masasabi niyo rito, no? Ito ang comment, no? Yung po yung lagi nilang sinasabi. Oo, no? Na tuto tayo sa family planning kasi ang mga mahihirap lang nagpapaanak. Tawag nga natin pag dumadaan tayo sa may mga parang informal settlers, di ba? Baby factory. Oo. So, anong masasabi niyo dito? Ang mga anak ng mga mahihirap, no? Dumarami ang anak ng mga mahihirap. Kaya anong dapat natin gawin? Gamitin ang pondo ng gobyerno para sa mas madaming kondom. Yung ba gusto nila mangyari? Oh, actually, ang kondom ba makakain ng mga mahihirap yan? Yun ang message di ba? Kasi sinasabi nila ito ay mag-aalis ng o mag-a-alleviate o magbabawas ng poverty, di ba? Itong bill na to. Pero actually ang sinasabi mo sa mga mahihirap, bawal ko yung mga anak. Kaya dapat gumamit kayo ng kontraseptibo o magpa-ligate na kayo dahil bawal kayo mga anak dahil hindi nyo kaya magpalaki ng it's mga an anak. interesting strategy by the government, no, na babawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mahirap. Yes. No? Hindi po ganoon ang pagluta sa problema ng kahirapan. No? Meron po ako nakadiskusyonan niya na lagi naman po, no, nagsimula po tayo nun sa Facebook, no, marami po tayo nakadiskusyonan, marami po tayo nakausap. Ang sabi po niyan, yung usual na sinasabi nila na kaya mahirap ang Pilipinas, kaya anak kayo ng anak, no? Simple lang ang sinabi ko, hindi siya na nakasagot. Sinabi ko lang, ano ba talagang problema? Kahirapan o anak? Hindi siya nakasagot. Ikot-ikot siya ng paikot-ikot sa mga sagot niya, pero ayaw niya sagutin na ang talagang problema hindi yung anak. Ang problema talaga natin, mahirap tayo kasi tanggalin mo yung kahirapan kahit 13 pa o 15 o 30 yung anak mo, I don't think it would be a problem. Ito palaisipan lang po sa ating mga tagapakinig. Noong 1920s, 1930s, 1940s, 1950s, 1960s, sobrang taas ng population growth rate ng Pilipinas. Oo, more than 2.11, yes. Much more. Ang lakas. Oo, malaki. Ang lakas. Actually, mga around 4% at 3%. Oo, 4. Sobrang laki. Oo. And the more the Philippine population grew, the more we prospered.
Yes. The more we prospered. Oo. The 1950s and the 1960s are the period between 1948 and 1969. That was the heyday of the Philippines. After the war. After the war. That was the heyday. Na, Yes, tinitingil that was our heyday. And that was also the time na, tingnan nyo ha, dalawang bagay. That was the time, first and foremost, na sobrang Katoliko ng Pilipinas. Yes. That was the time when when the Philippines was so staunchly Catholic. Yes. Oo. Solidly Catholic talaga. That's the oo. first thing. Second, Oo. that was the time na ang lakas ng population growth natin. Yes. Ngayon, kung kailan matagal na ever since nag-slow down yung Ang population slow down, growth yes. rate natin, Mm-mm. mas mahirap tayo. Totoo Mahirap yan. tayo. Oo. And, very interestingly, ngayon tayo naging nominally Catholic country. You know, we like to say we're Catholics, yes. Catholics. Well, we are Catholic. We are a Catholic country, totoo yan. But, yung level of devotion to the Catholic faith is not like the way it used to be. Kasi alam ko, sa observation ko lang, no, inalis nila ang religious instruction sa mga public schools some years back. Inalis na talaga nila, no? So, naging purely secular ang education sa mga public schools. And ito lang po, no, sa experience ko, I myself work with the poor in Tondo. Sa totoo lang, one thing I want to tell these, yung kabila, no, mga makakaliwang grupo at yung mga atheist, ganyan. At yung mga ilan, not all, no, pero yung mga ilang Protestant groups, ano gusto ko sabihin sa kanila? One thing for certain, the Catholic Church is where the poorest people are. Yes. The Catholic Church, grabe ang kasi tayo mga Katoliko, hindi tayo nagyayabang tungkol sa ginagawa nating kabutihan. Hindi nga. Minsan nga sasabihan ko pa mga pare, please advertise the good that you're doing, pero hindi our priests, they want to be humble. But the church is doing so much fantastic work in Tondo. In fact, at saka in many poverty-stricken areas around the world, no, and especially like care for the sick, no, they're the number one. The Catholic Church takes care of especially those with AIDS, yung mga HIV. They are the leading caregivers of all these people. And I myself, I regularly meet with the leaders of poor areas. And I myself, umiikot ako sa mga slum areas regularly. Ito, dalawa lang po ang conclusion ko. Una sa lahat, yung isang rason kung bakit anak sila ng anak, ng parang walang control, is because they have absolutely no idea about moral values. Yes. So, kulang ng edukasyon. From the very beginning, etong mga to, karamihan pa sa kanila, lumaki, from the very beginning, walang moral instruction. The only education they got, whatever of it they got, public schools na walang morality na tinuturo. Wala. Oo. So, lumalakas sila, malaki na sila ngayon, the most basic moral teachings, hindi nila maarok, hindi nila maintindihan. Pero among those who are very poor pero naturuan ng tamang values, Christian values, Catholic values, alam niyo sila po ang umaangat. Yes. Sila ang umaangat. Okay? I want to make that clear. Sila ang umaangat. And yung minsan, sa totoo lang, yung simbahan is the one trying to teach the poor na maging self-reliant naman kayo, matuto kayo ng skills. Sometimes it is the non-Catholic groups that come in and destroy that. In fact, ayoko na pangalanan yung isang area. I'll tell you about one area in Tondo na yung church doon nag-establish ng mga livelihood programs, very elaborate na mga job fairs, mga job opportunities, ganyan. Gumaganda na sana, biglang may mga pumasok na evangelical groups na ang ginawa nila, nagkalat ng free food at giveaways. Yes, that's how they do it. So, nasira yung culture of hard work na binubuo ng simbahan, napalitan na naman ng culture of mendicancy, nung kultura ng limos. Parang, limos. Ng kultura ng limos. So, wala nang gusto magtrabaho, maghirap.
Natawa nga ako kasi madalas nasabi lang, ang Katoliko daw tamad, ang Evangelical. Hindi. And I don't want to judge individuals, but from what I saw, it was the Catholic Church that was trying to teach people to work hard. Kaya kasi, di ba, the principle of teaching a person to fish rather than to give him the fish. Di ba? Yan yung prinsipyo na lagi nating pinopromote, no? Pinapalaganap, no? Sa lahat ng ating charity work, no? Okay. So, pagpatuloy natin, no? So hindi totoo na ang RH Bill ay tugon sa kahirapan, no? Ang sinasabi natin na ang RH Bill ang sinasabi sa mga mahihirap ay dapat hindi kayo manganak dahil mahihirap kayo, no? 'Yun ang maling prinsipyo. So ang sabi pa ng iba, wala kayong karapatan i-impose ang inyong moralidad sa amin. No? Kaya hayaan nyo kaming ipatupad ang RH Bill, no? Ito na naman ang pag-iisip nito. Sino ba kayo? No? Who are you to impose your beliefs on us? Yes. Ako po. Ang ginagawa po namin ay pinapalaganap po namin ang katotohanan ukol sa buhay at katapatan. So, ang mga katotohanan na ito ay tinuturo sa atin ng simbahan. Tas at ito po ang aming ina-affirm sa pananalita namin ngayon. Yeah. So, sa makatuwid, ang pagsusulong ng RH Bill na ito ay pagsusulong ng kasilunganingan. Totoo, no? So, in other words, ito yung kanina ko pa gustong sabihin, pero nakakalimutan kong sabihin, no? Kaya mahirap kaya unpopular, no, ang simbahan dito sa stand against the RH Bill dahil ito ay katotohanan. 'Di ba? Pag ang isang bagay ay katotohanan na nga o pinaglalaban natin ang katotohanan, talagang mahirap, marami tayong kalaban, no? May nagsabi nga sa akin na ang Katoliko daw ang mga anti-RH Bill, yung mga kalaban ng RH Bill. Ang siyang mismo titwist, nag-iiba ng katotohanan, nagbabaliktad sa katotohanan, no? Ngunit, nung sinabi sa akin yun, sabi ko, ano kaya ang katotohanan ng alam niya, no? Alam niya, no? Kasi, ang alam ko sa aking pananampalataya, ang pagbukas ng mag-asawa sa buhay, no, binibigay ng Diyos, ay napakalaking responsable ito, no? Meron tayong freedom, di ba? Binibigyan tayong kalayaan ng Diyos na mag-decide kung kailan tayo o ilan ang ating mga anak, ngunit wala tayong karapatan na magsabing hindi dapat ngayon, no? Kung sa mag-asawa, dahil ito ay unitive o pagkaisa, no? Ang pagtatalik, no, ay nagbibigay ng kaisahan at tumutulong sa pagpapalaganap ng society, no? Doon nakasalala ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos. Okay, Yes. 30 seconds lang. 30 seconds. Kasi sabi nila, we are imposing our morality on them. Yes. Ito lang sagot ko. The RH Bill imposes their morality on us. Totoo. Kasi una sa lahat sa RH Bill, sa pilitan ng public at private schools, which means Catholic schools, Yes. ay mapipilitang gamitin yung curriculum na ide-devise ng gobyerno. So, hindi pwede na yung private schools gumawa ng sarili nila. They have to accept the government's dictated sex education. So, doon pa lang sila na tayo. Pangalawa, walang kwenta yung conscience clause ng RH Bill. Kasi sa RH Bill, pag may mga medical personnel na ayaw sundin yung mga ilang... ayaw gawin yung dapat. Ayaw gawin yung utos ng RH Bill, pwede daw silang hindi mag-refer. gumawa. Pero kailangan pa rin sila mag-refer. Ito pareho lang rin. Parang naging accessory ka lang. Ginawa pa silang accessory. So, imposed pa rin. And last but not the least, ito, no? If someone wants to use condoms or contraceptives, napaka-easily available na yan. No? Sa totoo lang, technically illegal yun, Yes. pero it's available. It's available. You can buy it over the counter. You can buy it over the counter. No one's enforcing the law about Yes. it. Okay. So, kung gusto lang naman nila is accessible contraception, it's there. But what they want is to use our tax money and to limit our rights so they can have as much contraception as they want. Okay, no? So on that note, no, tayo na ngayon ay magwawakas. So maraming salamat sa iyo, Anthony Thank you Perez, yes, Claire Navarro, and Kaloy Palad. Maraming salamat. Ito yung mga miyembro ng Filipinos for Life, no? At sana sa mga ating mga
pakinig. Meron kayong napulot na bagong aral ukol sa aspetong moral at konsensya ng RH Bill. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Buhay, Pamilya at Bayan.